Barado na yung ating Oxyring kaya papalitan natin yung Matala hose nito. Mas malakas na. Napakadali lang, pakita ko sa inyo kung paano. Kung gusto nyo po makabili nito, meron po tayong link dyan kung saan kayo pwede makabili nito. Direct install na lang po kayo sa inyong mga aerator. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, tara samahan nyo akong magpalit ng Matala hose sa ating Oxyring or yung air diffuser na gamit natin dito. Napakahalagang maintenance mo ito mga kahabi para maiwasang masira yung mga aerator natin or yung compressor. Kung bakit, sasagutin po natin yan mamaya. Napakahalaga din po nito para ma-maximize natin yung lakas ng ating aerator. So ayun, samahan nyo po mga kahabi. Tara! So ayan mga kahabi, ito po yung ating DIY na koi pond. Gamit na po natin dito ay trapal, kahoy at naghukay na po tayo. Kung gusto nyo pong makita to, kung di po pa nakikita tong video na paggawa natin ito, meron po tayong complete video po dyan. So ayan, ito po yung mga isda dito. May mga koi po tayo dito na 3. Yan. Yan po sila. At sobrang tatakaw po niya. So kita nyo po yung tubig natin. Maganda din yung condition. Kasi meron tayong malaking filtration din na kinabit po dito. At ref tab lang po yung gamit natin or itong sirang refrigerator. Meron din po tayong complete video po nito kung paano natin yan sinet up. So para po yan sa mga bago pa lang dito sa channel natin at nagtatanong about dito sa koi pond natin at ng ating filtration system. So pwede nyo po makita yung mga video po natin dyan. So ngayon ito po yung ating Oxyring. Or ito po yung ating aeration na tinatawag. Ito po ay nakatulong na mapataas yung dissolved oxygen ng ating koi pond. Okay naman kung ito lang po yung gamit natin, yung ating DIY din na spillway na create din po yan ng dissolved oxygen. Pero pag nag-aalaga po tayo ng koi, isa po ito sa napaka-importante, di po magiging kompleto yung setup natin kung wala tayong aeration. So ito po yung aerator natin dito or yung aeration natin or diffuser. Matala hose po yung gamit natin, makikita nyo po yan mamaya. So napaka-importante po guys na lalo na pag koi yung alaga natin, na tama po yung sukat ng pond. Tapos meron po tayong, kung hindi po tayo naka bottom drain, meron po tayong skimmer. Ayan. Yung purpose po niyan ay sa surface ng pan natin makakuha po niya yung mga dumi-dumi na lumulutang, tapos papasok po yan doon sa ating filtration. So sa ilalim meron po tayong parang bottom drain. Pump feed po siya. Yan po yung pump natin sa ilalim. Tereha PB 2000 po yung gamit natin. So hindi po ito naka bottom drain, pero kung gusto niyo naman po ng naka bottom drain na pond setup na trapal lang din, hindi po siya cement, meron po tayong video din po dyan na pwede nyo pong pagkunan ng idea. So ngayon, eto pakikita ko sa inyo yung ating Matala hose, yung ating aeration. So napaka-importante po nito guys para mapanatili po nating malakas or makuha po natin yung lakas na kaya po ng ating aeration o ng ating compressor. Dapat ay di po barado yung ating Oxyring po na yan. So kunin ko na po muna tapos pakita ko sa inyo. Ito po yung ating Oxyring guys. Yan. Ito po yung Matala hose guys. Hose po siya na meron na po siya mga butas, parang airstone. Ito po yung gamit natin kasi malakas po yung gamit natin na air compressor. So ayan, nilagyan na po natin siya ng bato na pampabigat para lumubog po siya. At ito po yung papalitan po natin or nililinisan dapat kasi ayan, napupuno po kasi siya ng lumot at nagbabara. Pag di po natin to maintain, di po natin chine-check, di po natin nililinisan, or kung kailangan natin palitan tong Matala hose, pag di po natin yan ginawa, mababara po yung hangin dito, tapos may tendency na masira po yung ating compressor. Yun po yung nangyari sa isang AC/DC din po natin na nasira po siya dahil na wala nang labasan yung hangin. Yun yung dahilan bakit naisira yung ating compressor. Puputok yung kanyang mga control board, yung kanyang mga motherboard. So para safe po tayo guys at makuha din po natin yung maximum na lakas ng ating compressor, mas maganda na di po ito barado, itong Matala hose natin. So yan, pakita ko sa inyo yung ating compressor na gamit. Pasensya na po kayo sa mga may ingay guys. Ito po yung gamit natin na compressor. Recent po yung brand niya guys. Ayan. Tapos 46 watts po siya. Meron naman po, kung gusto nyo mas malakas po dito, meron naman pong mas malakas dito na wattage. Depende po sa need ng koi pond po ninyo. So ito sa akin dito, sakto na po ito. Ayan.
Kung gusto niyo po ito, meron po tayong link dyan kung saan kayo pwede makabili nitong compressor po na to. Ito kahabi yung Matala hose. So sa nagtatanong dito, di ko na po ito kailangang butasan guys kasi may butas na po ito para po itong airstone. So ito 1 meter lang po yung binili natin. Kasi 1 meter lang din po itong gamit natin. Yan, may mga butas na po yan. Kaya yan. So ito, di pa siya barado. Yan, kaya pa naman tong linisin pero papalitan ko na lang muna siya. At linisin natin to para pang extra. Pero pag di po natin kasi ito nagamit, magtitigas po yung mga ano dito, yung mga lumot. Tapos yun, magbabara na din. Kaya kailangan din po talaga natin tong linisin. So ito, kung gusto niyo po makabili nito, meron po tayong link dyan kung saan kayo pwede makabili nito. At kung di niyo po kayang gumawa dahil may mga connection pa po ito, may ready-made na naman po dyan. At ilalagay ko din po yung link dyan na pwede niyo pong pagbilhan ng mga ganito para direct install na lang po kayo sa inyong mga aerator. Meron po tayo ditong connector. Tanggalin na po muna natin to. May mga nilagay tayo na cable tie para pang secure. Ayun. Ito yung bato na ginamit natin na pampabigat. Makinis na lang po siya kaya di po siya makakaano sa... Meron na po akong mga nagawa nito na iba-ibang setup or iba-iba yung design. Mabilis ang gawa lang po ito. Nilagyan po natin ng rubber para di po magasgas dun sa ilalim yung ating trapal. Galo-galo kasi din ito ng current ng tubig at saka ng mga isda natin. May tendency na mas scratch po yung trapal natin. Kung naka-cement naman po kayo, wala problema. Pero sa atin, trapal pad po yung ating pan po dito. Kaya kailangan po natin ng mga extrang ganito para safe po talaga yung trapal natin. So kung meron naman po kayong mga stainless po dyan na mabibigat, pwede naman po yung gamitin. May mga ibang setup po ako dyan na yung stainless po yung gamit natin. So ito po yung papalitan natin. So tatanggalin lang po natin to. Yun, ito po yung T nya guys. Ayan. So sakto lang po ito. Dalawang size po pala itong Matala hose. Ito at saka yung mas malaki dito. Ayan, mas makapal dito. Ito yung pinili natin kasi ito yung bagay sa aerator natin na 46 watts. Ayan. Papalitan na natin to. Itong bago. Ayan. Pag ito lang kasi yung ginawa natin, lulutang din po kasi ito. Ayan. So, kailangan talaga lagyan ng pabigat. Ito guys, pakita ko sa inyo. Ito kahabi na lagyan na po natin ng cable tie. Tapos, wala po kasing color black. Kaya itong white na lang po yung nilagay natin. Pero okay lang naman kasi lulumutin lang din naman to. Tapos, di naman ito makikita sa ilalim. Ayan. Tapos, lagay natin to. Ganun lang kasimple yung pagpapalit nitong Matala hose po na to. Or itong oxygen ring. Yan. So, napaka-importante po nito guys. Na meron po tayong aeration na ganito. Pangdagdag ng dissolved oxygen ng ating pan. Nakakatulong po ito na maglabas ng bubbles para maging oxygen, mag-dissolve oxygen. Napaka-importante na meron po tayo nito para pangdagdag at mapalakas, makadami yung dissolved oxygen para sa mga alagang isda natin. Lalo na po pag tag-init, mabilis maubos yung oxygen sa ating pond, lalo na pag madami yung koi na inalagaan po ninyo. Kaya dapat wag po kayong mag-overcrowd ng ating pond. Wag niyo pong i-crowded yung mga isda. Mas maganda konti lang para hindi po sila magagawan sa dissolved oxygen. At mas mag-groom pa sila ng mas maganda, mas mabuti. Pandalit ko na po muna yung aeration natin. Naka-on na yung ating compressor. Mas malakas na. Good. Ayan guys, mas malakas na yung buga ng hangin compare kanina. Yan, parang bumubulwak na siya. Kanina maliit lang po yung mga nakikita natin, pero ito
So napaka-importante na i-check po nyo yung mga matala hose ninyo kung yan po yung gamit ninyong aeration, oxy-ring, para ma-maximize po natin yung ating compressor. Ayan. Ang lakas. Ayan o. Enjoy na enjoy yung mga alagang koi natin. Tapos meron pa tayo dyang maliit na pump. So napakaganda, mas malakas, mas madaming dissolved oxygen na magagawa. Ayan. Napaka-importante guys, check natin yan. Depende po kasi sa pond. Itong sa atin ay open lang po ito, nasisikatan ng araw. Kung ganito po yung inyong pond, mas maganda i-check nyo po siya every 2 months or 3 months para malinisan yung matala hose, para di po siya mabara ng lumot. Para ito, katulad nito, ma-maximize talaga natin yung ating aerator. Yan, lakas, umubulwak talaga, di compare kanina. And enjoy na yung mga alaga nating koi. Tapos meron pa tayong maliit na pump dyan, pandali natin. Ayun, combination ng pump na yan, tapos itong air diffuser natin, ganda. Tapos dito naman may injure natin na makikita yung mga alagang isda natin. Ayan, nakitang kita sila na walang mga babos na yan. Dyan area lang po natin ilagay para dito ma-enjoy po natin. Ayan, mas malakas yung movement ng tubig ngayon nung napalitan na natin yung matala hose. So wag niyo pong kalimutan yan guys, kung if ever mag-install po kayo niyan. Kung gusto niyo po niyan, meron po tayong link dyan kung saan po kayo pwede makabili. Tapos nung ating gamit din na Risa na compressor, meron niyo po tayong link dyan na pwede niyo pong pag-orderan. Tapos itong ating pump na gamit, Pereha PB 12,000, ayan, nakaset po ito sa 60 watts. Itong PB 12,000 liters per hour, pero yung gamit natin ay itong second mode lang na 11,000 liters per hour, 50,000, 60, 70,000 liters per hour. Ito po yung Pereha PB 12,000. Ayan. So may link po tayo dyan mga kahabi kung gusto nyo pong umorder. So ayun guys, isa namang DIY video yung nagawa po natin. Sana makatulong po sa inyo mga kahabi. At share nyo naman po sa ibang kahabi natin dyan, baka makatulong nyo po sa kanila. Yan, happy na yung mga alagang isda natin. Dinig pa ba yung boses natin? So ayan, dito na po muna mga kahabi. See you po ulit sa mga susunod na DIY videos po natin. Maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod video. Happy fish keeping! Fish out!